of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, to the great-great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po sa inyong lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, ating live webcast viewers, buong mundo. Especially po, dyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke and the family. Hallelujah, beloved, dyan naman po sa California, USA. Beloved Minister Fudge, beloved Tini, and the whole family. To all the saints of God all over the world, to our beloved newcomers, welcome to the royal family of God. Lahat magsabing, praise the Lord. This is reality, mga minamahal ko, na marami po ang napapahamak. Dahil hindi lahat po ng tumatawag, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga matuwid, yun ang pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya, salvation of the righteous is of the Lord. Yan ay aangkinin mo, yan ay may experience mo, ang kaligtasan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong basahin, mga minahal ko, sa unang verse, Psalms 37, verse 39. Amen. The book of Psalm chapter 37, verse 39. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Dito po sa mga awit, kabanatang 37, talatang 39. Ngunit ang kaligtasan na matuwid ay sa Panginoon. Siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ay ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Kung isinapuso po natin bawat mga buhay na patotoo, talaga pong mamamangha ka. Sasabihin mo, mahal na Panginoon, sana maganap din sa akin yun. Magaganap yan, mga minamahal ko. Dahil dito, sa ating banal na iglesia, this is the true church of the living God. We're serving a true God, the one true God. Yung totoong Diyos na nagkatawang tao, nagmanifesto sa laman. Siya ang Diyos na hindi nakikita, ngunit nakikita niya tayo. Alam niya kung kailan kanya ililigtas, basta't nakita niya na ikaw ay matuwid. Ang sabi po, sa panahon ng kabagabagan, huwag mong alalahanin ang disgrasya, bagkos ang grasya ng Diyos ang darating sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. And mga minamahal ko, sa panahon ngayon talagang kalamidad, immoralidad, kriminalidad, nariyan na lahat eh. Pero pag narito ka at tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kapayapaan ay sasayo. Lahat magsabing, praise the Lord. Aking naalala, yung patotoo po ng ating isa sa mahal na kapatid, galing siya ng overnight prayer, doon sa dako ng Cuneta Astrodome, may trabaho pa yun Pero dalo ng dalo, mga minamahal ko, dahil yan po ang pangangaral ng propeta ng Diyos. Mga mahal ko, ang ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, huwag kayong a-absent. Dumalo ng dumalo. Upang lumago ang iyong pananampalataya, yung pagpapala naman, hahabol na lang yan. Idadagdag na lang ng Diyos. Mga minamahal, habang sumakay po siya sa isang bus, wala namang pinara niya doon sa dako ng EDSA. Wala namang masyadong pasahero, hindi siya tinigilan. Pumara uli siya, yung punong-punong bus, pinasakay siya. Makalipas ang mga ilang minuto, yung bus po na hindi tumigil at hindi siya pinasakay ay pinasabog ng terorista. Patay lahat ang nandoon, maging ang driver at konduktor. Umiyak ng di kawasa ang ating mga kapatid. May mga bagay na tila hindi natin maunawaan, pero may programa ang Diyos upang ang kaligtasan ay sumasayo araw-araw ng iyong buhay. Ang distraction na tinatawag kagibaan ay dumarating ngayon. Paano na lang?
Kung hindi mo kilala ang tunay na Diyos, mapapahamak ka. Ngunit tapat ang Diyos natin. Siya'y nag-iingat sa atin. Tingnan natin dito po sa Ezekiel, Kabanatang 7, talatang 25. Amen. The book of Ezekiel, chapter 7, verse 25. Destruction cometh, and they shall seek peace, and there shall be none. Ezekiel Kapitulo 7, versikulo 25. Kagibaan ay dumarating at sila'y magsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang nagaganap, mga minamahal ko, sa dako ng Afghanistan. Yung mga tao ron na gusto nang tumakas, sumakay sa eroplano, nag-aagawan, mga minamahal ko, dumating ang mga suicide bomber. 2 bomba ang pinasabog. Sa 60 katao ang patay, maging ang mga military officer ng mga US na nais tumulong upang ang mga kababay, ang mga nandoon na mga tao ay nagnanais na umalis, ay safe sila. Ngunit bangkay po sila na inabutan pagsabog ng mga bomba. Suicide bomber, mga minamahal ko. Ganun po kalupit si Satanas. Imbis tumulong, siya'y papatay. Mga itong mga taong ito, may paniniwalang meron silang Diyos. Ngunit kakaiba ang Diyos na kanilang sinasamba, ang Diyos ng sanlibutan ito upang pumatay, pumuksa. Mga minamahal ko, ipahamak ang tao. Ngunit salamat sa Diyos, mga minamahal ko, subok na natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dito walang armas na nagtatagumpay pagka ang katwiran ng Diyos ay sumasayo. Walang mga lason na makamamatay na napupuksa sa iyo. Walang makamandag na hayop na papatay sa iyo. Walang virus na magtatagumpay sa iyo dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Higit siya sa lahat ng kapangyarihan, mga minamahal ko. Kalunos-lunos ang kaganapang ito. Kagibaan ay dumarating, sila'y magsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Wala doon ang kapayapaan. Dito nyo masusumpungan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang ating pinaglilingkurang Diyos, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Dati-rati magugulo ang buhay natin. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, mga minamahal ko. Punong-puno ng mga karamdaman, nandyan po na hindi magbago ang ating buhay. Isang araw, tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati-rati kinamumuhian ng lipunan. Umiiyak ang mga kasambahay. Ngunit dito, tingnan niyo po, saksihan niyo ang mga anak ng Diyos. Pag itinaas nila ang kanilang mga kamay, umiiyak sila sa kagalakan. Bakit, mga minamahal ko? O Diyos, kung hindi mo ako tinawag sa banal na gawain na ito, nasaan na kaya ako? Ngunit, salamat, mahal na Panginoong Hesus, umiiyak ako sa kagalakan, naway iligtas mo rin ang aking mga mahal sa buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung iisa-isahin po natin ang lahat ng patotoo rito, mga minamahal ko, baka abutin lang, sabihin na natin, 1 linggo. Lahat ng patotoo ng kapatiran, baka 1 taon, hindi matapos-tapos, never-ending na patotoo. Sinasabi po dito sa Psalms chapter 40, verse 5. Atin pong basahin. In the book of Psalm chapter 40, verse 5. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Dito po sa mga awit, Kapitulo 40, versikulo 5. Marami, O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Marami, o Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at ang iyong pag-iisip sa amin. Hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung gaano kalayo ang langit, ay ganon din karami ang grabing pagpapala na ginagawa ng Diyos sa bawat isa dito sa ating banal na gawain. 46 years and a half and 6 months, going na po tayo sa 47. Mga minamahal ko, noong mga unang panahon, hindi nagbabago ang himala ng Diyos. Mga sa pamagitan ng mga krusada, ang ating dearly beloved parents in the Lord, humahayo, mga minamahal ko, kahit na kumakalaman sikmura, nag-aayunod na nanalangin at inahayag ang kabutihan ng Diyos. Sa magitan ng pagpatong ng kamay nagsisigaling ang maraming may karamdaman. Totoo po, yung mga taong matitigas ang puso, lumalambot ang kanilang puso, nagbabago ang kanilang buhay. Tayo po ang bunga ng panalangin nila, mga minamahal ko, for almost 46 years and a half. Patuloy kahit may pandemic lockdown, baliwala ang lockdown. Bakit? Mga memahal ko, meron tayong online naman na banal na gawain. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang kaduluduluhan ng daigdig, mga minamahal ko, umaalingaw nga mga patotoo na sa magitan ng panonood ng live webcast. Mga minamahal ko, yun sa iba nga, nood ng nood Lalong walang nangyari dito, mga minamahal ko, inobserbahan. Una muna, subukan ko nga. Bandang huli, kung tunay ang propeta, tunay na mga ngaral, ang ating minamahal, iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, inangkin niya na, baguhan na, kung tunay nga, mahal na Panginoon, alam kong ako'y may sintomas ng COVID. Mag-iisang buwan na ito, ako'y nagbublow na ng blood. Hindi ko na alam, natatakot ako. Ang sabi ng pastor namin, kailangan ng gamot. Pero kakaiba ang pangangaral ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Ipatong ang kamay sa may sakit, gagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Gumaling yung baguhan Lahat magsabing praise the Lord. Mapipigilan mo ba yun na dumalo sa ating banal na gawain at magpabautismo? Harangan mo man ang itak yun, hindi mo siya makokontra dahil alam niya. Siya mismo ang nakaranas sa magitan ng live webcast. Siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mismo pinatunayan ng Diyos, totoo pala ang pastor. Totoo pala ang propetang itinalaga sa gawain na ito. Kaya mga minamahal, never ending ito. Kahit patigilin na ang pagsamba sa buong mundo, ngunit ang pagpupuri natin, meron tayong mga tahanan upang papurihan, pasalamatan sa magitan ng live webcast. Mga minamahal ko, hindi nagmamaliw ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Napakabait ng Diyos. Dati-rati, nandyan pakikisa natin sa krusada, sounding lahat, gagawin natin mag-ayuno. Ngayon anak, dyan ka na lang, magpuri ka, mag-ayuno ka, manalangin ka, pero wag mong kalilimutan, yung tithes and offering mo, pwede mo namang ipadala online. Lahat magsabing praise the Lord. At lalong pinagpapala at dinideklara ng maraming kapatiran yung mga tapat na anak ng Diyos na sinasabi, salamat sa naganap na pandemic at kasalukuyan. Lalo kaming tumatatag. Lalong pinatunayan ng Diyos na si Diyos na tapat at hindi niya kami pababayaan habang kami nag-aantay sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Marami o Panginoon kong Diyos, lahat ng kagilagilalas na ginagawa niya. Kaya pag may pagsubok, mga minamahal ko, lumuhod ka. Pagbulay-bulayan mo yung mga buhay na patotoo. Count your blessings. Name them one by one. Di baliwala, konti lang pala yung pagsubok. Wala kang alalahanin pagkos tumayo ka. Tumingala ka sa langit. Malapit na ang ating katubusan.
sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangang masunod ang kalooban ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, bigyan natin ng kahalagahan. Maging karapat dapat tayo sa huling panahon. Mga minamahal ko, from the book of Philippians chapter 1 verse 27, atin pong basahin. The book of Philippians, chapter 1, verse 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Dito po sa mga tiga-Pilipos, Kabanatang 1, talatang 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ko, ninyo ay babalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, mga minamahal ko. Ngunit sa panahon natin ngayon, sa patuloy na panalangin, pag-aayuno, pagsusumamo ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, ang nais nila, tayong lahat po, kung merong mandatory na dapat gawin, ay yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang ako man ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalalagyan, ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Magtitiis tayo. Magsusumikap tayo, mga minamahal ko. Try our very best. Opo, masikip ang daan nating tinatahak. Makipot ang daan patungo sa langit. Sa paglilingkod natin, hindi puro rosas, mga minahal ko. Minsan yung mga pagpapala doon dumarating sa atin, minsan yan pa nagiging dahilan. Nakatingin na tayo roon, nakalimutan natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin yan. Ang sabi ng ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, hindi baling piso-piso na kay Kristo. Anong ibig sabihin, mga minamahal ko? Hindi natin kailangan yung mga kayamanan sa mundong ito. Ang mahalaga, mayaman tayo sa pananampalataya. Yumaman ka nga sa pagpapala dito sa mundong ito. Ngunit nawala naman ang iyong pananampalataya, mga minamahal ko. Yung kayamanan dito sa mundong ito, iiwanan natin. Pagbabalik ng mahal na Panginoong Yesus, hindi mo nang pwede sabihin, mahal na Panginoong Yesus, billion yung account ko, sandali lang. Hindi pwede. Dahil pagtunog ng pakakak ng trumpeta, mga minamahal ko, doon pumalalaman, ako pala'y karapat-dapat sa Diyos. Dahil binigyan mo ng kahalagahan, ang kaligtasan, salvation, is the greatest matter of importance. Yung palang tunay na kayamanan natin sa mundong ito, alang-alang pa sa ilililigtas, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, iisang Espiritu. Nagkakaisa tayo sa lahat ng mga espiritual na bagay, mga minamahal ko. Atin laging alalahanin for almost 2 months na, way back year 2000, the Talipaw Sulu Peace Mission. I-visualize natin kung ano ang kalalagyan ng ating minamahal, ating ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Mga minamahal, nandun, ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan.
Ang mga Abu Sayyaf ay unti-unting lumalambot ang kanilang puso. Yung may mga karamdaman ng foreign hostages, pagpatong na kamay, sila'y nagsisigaling, mga binamahal ko. Dinanas nila armas, walang nagtagumpay. Ang lahat ng masasamang bagay sa pangalan ni Jesus, nagsilaya sa pangalan ni Jesus at napalaya ang mga foreign hostages. Plus, military assault, binomba po sila. Could you imagine? Yung mga bomba, it is confirmed by military expert. Pag inihagis o binagsak ang bombang yan, marami ang mamamatay. Ngunit mga minamahal ko, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, pati yung mga Abu Sayyaf, nadamay din na maligtas sila. Dahil naniniwala sila na ating minamahal at ginagalang na pastor ay propeta ng Diyos. Kaya nga, ito'y matagumpay na peace mission, mga minamahal. Huwag nating kalilimutan, mga minamahal ko. Isa puso natin, mga minamahal ko. Nung panahon na ganito, naghahanda na mag-ayuno, naghahanda na, preparation na yan. Wala pang almost after 2 weeks, sounding na. Ngayon, mga minamahal ko, we would like to invite. Ipatotoo natin. Ipagsabi natin na hindi natin makakalimutan ang krusadang ito. Worth of thousands of crusade. Huwag na lang natin baliwalain, mga minamahal ko, dahil ito'y napakahalaga. Pag ito'y ipinatotoo mo sa ibang tao, sasabihin nila, kahit na ano pang religiyon nila, sila nagsasabi, totoo ang iyong banal na gawain. Buhay nga ang Diyos. At diniklara ng marami ang ating minamahal at iginagalang na pastor. Totoo po siyang mangangaral ng Diyos. Ang dala niya ay ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, anuman po ang kaganapan, mga minamahal ko, tandaan niyo po yan, hindi kapahamakan ang darating sa atin, bagkus kaligtasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Tatawag ka pa lang, nandyan na pakinggan ka na ng Diyos. Advance, mga minamahal ko, protektado tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata, dito po sa Hosea, Kabanatang 2, talatang 21, maganda na po ang mga awit at mga manunugtog. Amen. The book of the prophet Hosea, chapter 2, verse 21. And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the Lord. I will hear the heavens, and they shall hear the earth. Hosea Kapitulo 2, versikulo 21. At mangyayari sa araw na yaon, na ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Ako'y sasagot sa langit, at sila'y magsisagot sa lupa. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Thy will be done on earth as it is in heaven. At mangyayari sa araw na yaon, na ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Ako'y sasagot sa langit at sila'y magsisagot sa lupa. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na sinasabi po sa ating unang talata, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po magsabing, praise the Lord. Bago po ako magtapos, naalala ko po ang ipinangaral at in-advise sa akin ng beloved Fed. Mga minmal, kuya, yung patotoo niyong mag-asawa, ito'y kayamanan upang marami pa ang maligtas. Nagkatotoo po ang lahat yun, mga minamahal ko. For almost 27 years. Anong katatakutan nyo ngayon? COVID-19? Kahit na lahat ng variant, magbago pa yan. Ngunit ang Diyos hindi nagbabago. Colon cancer at ovarian cancer ang aking beloved wife, 4 months to live. 4 na operasyon sa loob ng 6 na buwan. Hindi talaga makapagligtas ang kayamanan. Ubus biyaya. Ang naging resulta namin ay kawawa.
Ngunit salamat sa Diyos, hindi kami naging kawawa. Salamat sa pagsubok na yan. Kung kailan walang pag-asa, ako'y nanalangin nung gabing yan. Mamamatay ang aking beloved wife. Mahal na Panginoon, dalhin mo ko sa buong katotohanan. Isang tinig ang nag-usap, liwanag ang bumungad sa akin, hindi ko siya nakita ng mukhaan. Ang naririnig ko ay ang false fountain of life. Agos ng tubig ang kanyang tinig at ang sabi niya, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po ako nagkamali, mga minamahal ko. Hinanap ko ang katotohanan. Katotohanan na nagpalaya sa amin. Tunay ang Diyos na makapangyarihan. Ang ating pinakabawal na Panginoong Jesus. And I just want to declare, ang ating dearly beloved pastor, simula nung masave ako, lagi kong sinasabi sa marami, he's the eternal prophet of God. Nangyari ang lahat. Ano po resulta? Nag-aantay yung mga baguhan. 27 years na po hanggang ngayon, buhay ang aking beloved wife. Wala pong gamot, walang medisina, buong pamilya namin pinagaling ng ating dakilang Diyos. Dating Pangulo, mayaman. Mayaman po siya, ngunit kami po walang-wala. Colon cancer din. Ang kanyang OB-GYN for 15 years, isang doktora po, Doktora Molino, namatay po sa karamdamang ovarian cancer. Pero kami po, walang-wala. Natutunan po namin dito ang pananampalataya. Napakasarap pala na pagka ikaw ay mayaman sa pananampalataya. 27 years hanggang ngayon, buhay ang aking beloved wife. Kaya sa mga baguhan, kina-challenge ko, huwag na kayong umalis dito. Sa mga datihan na nanlalamig, wala nang panahon para lumamig. Sa mga nagbabalak pang tumalikod, nakakatakot na bagay ang malaglag sa Diyos na buhay. So pinakamaganda, just go and let the world know our Savior. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang tayo'y umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Inaanyahan po natin ang ating mga live webcast viewers, maging sa ating mga bisita upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Di kayang isulat ng lapis Akin po ibigay mo kataon sa ating beloved preacher. O'y guhit man ng pintura at pinsel. God bless you all. God bless you, Lord Jesus. Hiwagan Sa lahat ng ating inibig na mga baguhan ang kay pangyarihan mo. Ito isa ating webcast viewers. Tanggapin niyo po ng mga ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ang araw ng kaligtas, ngayong araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal. Habang patuloy natin inaawit ang pagpuring awit ito, gawin natin panalangin awit.